today, ano? Dapat po ang kindness natin, pandemic na. Amen? Mas matindi kaysa sa coronavirus. Dapat nakakahawa ka na. So don't just do a one-stop kindness, pero kailangan tuloy, tuloy, tuloy. Last time we talk about the kindness of God. Tingnan po naman natin, medyo na-chismis po ang Diyos dito. Parang iba po yung mensahe ng mga tao sa Kanya. Right? Together, ready, go. O Yahweh, bakit masyado kang malaya? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng palalo't walang awa, naway sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Ang sabi ng masamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila ay walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Sa mga nayon, sila ay nag-aabang upang paslangin ang walang kamalay-malay para silang leon na nasa taguan. Mga kawawang dukhay inaabangan. Hinuhuli ang mga ito sa kanilang bitag at pagkatapos ay kinakaladkad. Naghahari si Yahweh magpakailanman. Mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparam. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hamak. Patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala nang mananakot ng kapwa. Amen. Amen? God bless you as you sit down in the presence of the Lord. Kay sarap gumawa ng mabuti. Lalo-lalo na, nalaman natin last week, ang Diyos ay mabuti. Amen? At hinahawahan niya tayo ng kanyang mga katangian, kapangyarihan, mga kakayahan. Pero nagtatanong talaga yung tao, no? Sabi niya, ba't parang wala naman Diyos? Bakit masyado kang malayo? Some people may feel that. Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Si Gary Valenciano, mayroon pong pinausong kanta nung araw. Ang pamagat po ay, natutulog ba ang Diyos? No? Kantahin nga natin to. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ng iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Sabi mo nga sa katayo mo, parang ikaw ang tulog eh. Sometimes God seems not around. That's a problem. Kaya po ang faith po natin, hindi pwedeng ibase sa puso, hindi po pwedeng ibase sa emosyon. Sometimes you love your wife, sometimes you don't feel like. Sometimes you feel you're a Christian, sometimes you don't feel like one. So ganun din, hindi malayo na maisip mo to, parang wala naman ng Diyos, parang ang layo, parang nagtatago. And so people around him expressed that concern to David and he threw that into a song. Awit po kasi ito eh. Walang Diyos. Mga reklamo yan ng mga tao sa kanya, mga hindi mananampalataya, and he expressed that in a song. Bakit masyado kang malayo, O Yahweh? Pwede kaya ang sagot nito sa dulo, ganito. Ang Diyos malayo, pero nakatira siya sa puso ko at ako ang ekspresyon ng Diyos sa paligid na ito. Ako magtatanggol sa mga api, ako ang tutulong sa mga nangangailangan. Amen? That's how it should be. Kaya po dapat lalabas tayo lagi para makita natin ito. Tingnan itong mga taong ito. Hindi ko alam kung mayaman sa kabutihang gawa itong si Elon Musk. Ito po, invention na po yan. Binabili niya po yung Tesla kasi. Siya po ang executive director ng Tesla. Isa po sa nakakatuwa niyang invention, ito, yung grupo po niya, yung AI firm po niya, tawag ay Neuralink. Kung natutuwa kayo, wala na kayong dalang transistor, wala na kayong umiikot na plaka, natutuwa na kayo sa flash drive, sabi ni Steve Jobs, 1,000 song in your pocket. Ang ganda, no? Steve Jobs. Pero ngayon, ito, sasaksak na po sa utak po natin, no? Brain-computer interface that will allow you to stream directly to your brain. Ang tindi naman nun. Ha? Sino pang gusto magpalagay na nun? Ha? Dito lalagay, ha? May chips po dyan. Hindi ko alam kung paano nag-operate yan. Baka pipindutin ko lang.
Lalabas na yung kanta ni Eddie Peregrina nung araw. Ni Victor Wood. Yung mga panahon ko yun eh. Alala ni Rene yung kanta niyang favorite. Sino bang favorite ni Rene? Lupit ho nito. Para kay Elon Musk, yung pera po niya, gagamitin niya sa maraming mga invention. And to people like him, hindi ka mapapa-Diyos ko po eh. Kasi whatever you need, it would just be right there. Gagawa nila. Ang dami po niya mga scientists around him. Ba't mamayaman itong taon to? Ito po hanap buhay niya, oh. Tesla cars. Hindi ho sila gumagamit ng gasolina, ha? Hindi ho sila gumagamit ng diesel. Wala ho yan. Ano ho ito? Mga computer-generated. Lalo kayo magugulat pagka nakita niyo yung driverless car, bro. Driverless car. Puro sensor. Puno-puno lang ng sensor. Magdi-deliver ng hot pandesal sa bahay niyo, Tesla car. Okay ba yan? Ay, hindi ho ito invention na iisa lang prototype. Ito po, tumatakbo na po sa New York. Mga electronic po yan. Kung iniisip nyo, baka maubusan ng baterya. Ay, hindi ho. Meron dalawang baterya. Pag naubos na po yung isa, it will just turn on another button, it will operate on this second. Tapos, kung sakaling naubos talaga yung dalawang yun, 10 oras ang biyahe mo, meron pong mga charging stations. Naisip na po nila yan. Pag check nyo po sa Google o doon sa kanilang website, Tesla website, alam po, nakalagay na po ron yung mapa sa yung mga charging stations. Selling like hotcake. Brilliant people like that, do they need God? Nagamit po nila mabuti yung gift ng Diyos sa kanila eh. Okay? Now, ngayon, dami pa pong mga marayaman tao, hindi, yung pong namamana lang naman nila, tulad po ni Bolkiah, no? Hasal Bolkiah, may-ari ng 500 Rolls Royce, oh? Sino may Rolls Royce dito sa Pilipinas ba? Tingnan yung katabi nyo, baka meron. 500 ho yung kanya. Tapos pag nagpagupit po yan, $20,000 ang bigay sa'yo. Okay ba yan? Sino gusto magbarbero na lang dun? Tapos po yung palasyo po nila pala, 1,788 room. Okay ba? Wala ho yan. Sa dami ng mga pagpapasasa po nila, nakilala po sila, hindi sa kindness eh. Wala ho silang pakialam na sa kapwa po nila. Pero isang bagay, nung buhay pa po si Michael Jackson, nilibre niya kasi natutuwa siya kay Michael Jackson, pinadala niya sa Brunei. Libre. Lahat ng tao gusto manood, makakapanood. Galing, ano? Pero ito po, nagpasasa talaga kasi po international playboy po siya. No? When he was a young man, he was a playboy. Kahit na nire-represent po niya yung Muslim faith. Kasi po, advocate po siya ng freedom. Ingat po kayo pag gusto niyo sumaya. Kasi po talagang pagbibigyan kayo ni Satanas sa mundong ito. Meron lang isang problema. Kasi po hari ho ito, sultan ho ito eh. Siya ho may-ari ng Brunei, yun ang pakiramdam po niya. Nung madinig niya itong mga homosexuality, gumawa siya ng batas. Ito po, he is now a subject of widespread condemnation for making homosexuality punishable with death penalty. Subukan mo lang magladlad sa Brunei. Tepok ka ron. Lalaki ka ba, babae? Sirena. Subukan mo gumanong ka, no? Patay ka ho kaagad doon. Mabilisan lang po yan. Pero wala pa pong nasisintensyahan. Kasi po, inulan na po sila ng media attention ng international community. Sabi niya, basta nandyan lang yung batas na yan. Pwede po nilang gamitin sa mga kaaway po nila yan. No? Ang accusation nila, pag may kaaway sa'yo ay, bakla yan, patayin ka agad. Ayos na. Now, ito mayaman talaga ito. Dati number 1 siya sa buong mundo. Uy, si Tesla na po number 1 ngayon, ha? Sa yaman sa buong mundo. Ito po naman, parang mabait eh. Pero may 99% ng kanila pong yaman, pamimigay nila sa kawang gawa. Hindi nila pamimigay sa anak nila. Ang ganda po ng prinsipyo nila rin. Sabi niya, gusto mong masira yung creativity ng anak mo? Gusto mong wag na mag-isip, wag na magtrabaho, masira yung buhay? Bigyan mo na maraming pera. Ganun ho siya mag-isip. Antindi. So 99.96% of their wealth will be given to charity when they die. Okay kaya yun? Hindi ba po pwede ngayon naggastusin yan?
Mag-donate na siya ng mga vaccine sa Pilipinas. Kasi po, ang kwento pala sa Amerika, nag-e-expire yung mga vaccine. Kasi may mga padili-dali pa, nag-e-expire. Tapon na po sila ng tapon. Samantalang sa ibang lugar, wala. Ang sarap ha. Bibigyan lang po nila ng $10 million each yung mga anak po nila para magsimula sila ng mahirap na buhay. Intindi naman nun. Maghihirap ka, $10 million lang mana mo sa'yo. Pwede na siguro magpaampun doon. Ano kaya iniisip ng mga tao talagang to? Paano ka pa mapapa-Diyos ko po kung ganyan karaming pera mo? No? Hindi na. You don't need anything. Pero bago tayo magpakalayo-layo, dito muna, sinong yumaman sa alcohol? Ano? Surgical mask. Out of stock. Oh. Sorry for the inconvenience. Ano? Kasi po, palit tayo ng palit dahil ano. Oy, may mga washable pala. May mga washable na. Sino kaya mag-report na kapitbahay nyo? Yumaman dahil sa face mask. Okay. Magtinda kayo niyan ngayon. Pinag-aaralan po yung ugali ng mga Pilipino. Maganda po itong kay Arvenz Gabino. Sabi niya, ang isa sa mga problema ng Pinoy, magaling sana ang Pinoy kasi family solidarity, di ho ba? Tapos resilient, pag may problema, tatawa-tawa lang yan. Magjo-joke-joke lang yan. Pero meron po siyang isang pinuna. Ang dami po pala, no? Marami yan. Isa sa puto sa kinuha ko. Yung bang self-analysis ng Pinoy, very poor. Hindi siya po nag-i-evaluate, no? Sa buhay. Basta pag may nangyari sa kanya, that's part of the past. Hindi niya titingnan yung leksyon doon. Uy, pati pag nanonood ng TV ang Pinoy, titingnan lang niya, ang galing niya umiyak, ang galing niya sa action, ang galing ng mga effects. Hindi niya tatanungin, anong leksyon doon? That's a witness and analysis of people around the world about Filipinos. Hindi raw po tayo analytical. Tama po natin yun. Tama po yung observation Dapat po pala, ito, no? Mahilig ang Pinoy sa libre, for example. Pagka libre, ayos yan, tatanungin niya ng utang na loob yan habang buhay. Hindi niya alam, napapagsamantalaan siya. Okay? Mahina sa self-reflection, ayaw ng devotion talaga ng Pinoy. Check natin mabuti, kasi pala malaman natin, paano tayo magiging kasangkapan ng Diyos. Halimbawa ito, magse-sermon ako ng tungkol sa kindness ngayon. Gusto ko maging pandemic yung kindness talaga, magsisimula sa MCC. Pag uwi nito, pagbubulay-bulayan niya ba ito para magsimula ka? That's one of our weakness. Masyado raw po tayo kasing passive. We lack initiative. Yun ang problema. Manonood ka lang. Tingnan mo, ay meron namang gumagawa niyan. Pero tataka ko, pagdating sa negosyo, may nagtayo rito ng isang pandisalan, maya-maya marami na magpapandisal, kopyahan naman ang kopyahan. No? Tayo kayo rito ng lechon manok, maya-maya punong-puno na ng lechon manok yan Pero pagdating sa mabubuting gawa, dapat po makahawa tayo. Ang problema ho pala, we are passive and we lack initiative. Titingnan niya muna kung masaya ba yung isang tao o na-criticize. High tolerance of inefficiency. Ay, wala bang bubungan yan? Ano ba? Nagugutom ba yan? Kaya niya yan. Kaya ko rin yan nung araw Yung high tolerance of inefficiency. Yung staff niya, pagka poor performer, hindi niya i-fire out yun. Okay? Poor service. Pag siya naglingkod, wala rin. Pwede ba natin evaluate na mabuti yung mga pagiging Pinoy po natin? Kasi dapat po gumaling tayo, hahangaan tayo sa mundo. Dapat po pag MCCers, kahanga-hanga. Amen? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko hangaan kita. Oo. Now, kasi po when we give away something, you will not become poor. Amen? Never. You will not become poor. So try. Take the initiative. Noipi. Pwede kang mag-initiate and you can flourish. You can prosper. So, ang tanong, pinunay yung kasamaan ng mga tao, kinakantsawan ng Diyos, wala kang ginagawa, walang Diyos, no? Meron bang vaccine sa mga masamang kaisipan na ganyan? Para maayos natin, mabuti itong mundo natin. Meron po, The answer came from Psalm 10. Doon po sa talata natin ngayon today. Hey, take a look at Psalm 10 today, Ang ganda po, Sabi niya, subalit nakikita mo ang hirap at kaapihan, at ikaw ay palaging hangdang dumamay. Amen?
Sabi mo nga sa kanila mo, parang ikaw yung tinutukoy, ah. Ha? Amen? Ang mga kapuspalad ay sa'yo lang umaasa sa tuwin na sumasaklolo ka sa mga ulila. Amen? Kailangan dumami ang kaibigan ni Aubrey rito. Hindi yung magre-recommenda ng boyfriend. Kailangan, Aubrey, teammate tayo. Wala ka palang asawa. Sasamahan kita sa Maragol. Palakasin natin yung team natin dyan. Amen? Ano? Lakasan natin yung mga grupong mahihina. Tulungan natin. Okay? So, ikaw ba to? Kindness should be a pandemic too. Ano ba mas resounding? Bad news o good news? Sicknesses or health? Ang dami pong kwento ng health. Ano? May mga tao po nagkukwento sa akin, alam mo ba? Maliban sa suob, sabi niya. Suob, sabi niya. Hindi ko alam, hindi ho pala totoo yun na pagka may coronavirus ka na, nag-positive ka na, makukuha sa suob. Pero bago pumasok sa baga mo yan, pwede ka mag-suob. Tapos galingan mo sa may nagregalo sa akin ngayon ng garlic capsule. 3 times powerful. Tindi naman nun. So ngayon po, hindi ako masyadong nagsisisipon kasi matindi pala yun. Garlic, natural na natural. Sabi ko, kailangan ikalat itong mga news na to. Kaysa ang news lang ay, pumanaw na siya. Grabe ho, si Dr. Veneracion, frontliner po natin, pumanaw din. Yung mga frontliner po talaga tinatamaan. Sa ano po siya, sa doctors po yan, saka, hindi ko alam kung PJJ rin. Good doctors. Ang kwento ay, ano na lang yung puro bad news na lang. Dapat hindi po, kalat natin yung mga preventive measures natin. Amen? Ano sikreto mo? Baka may mga sikreto ka, nananahimik ka Pag nagbunga ang mangga ng isang piraso, malungkot ka Dapat maraming bunga. Amen? Dahil dyan, pati po yung bunga mo bilang manampalataya, dadamihan din po natin. Hindi pwedeng one shot lang. Dapat laging marami. At tingnan itong kantya, gumigising ka o Yahweh, gumising ka o Yahweh, at ang masamay parusahan. Parang tingin po nila, tulog si Yahweh. Ganun po ang Silang mga mahihirap ay huwag mong kalimutan. Ito kaya, palagay nyo, si Lord kaya ang tulog o hindi maramdaman ng community natin? Kasi tayo tulog. Dapat tayo po ang gumising sapagkat nandito si Lord sa puso po natin, we have to do something. And so baka puro po sharing lang yung cell group, baka puro prayer time. Dapat you must be planning well, planning good. Teka muna. Harapin ko nga itong mga batang paslit na nandito na namamalimos. Subukan nyo pumunta sa Mercury Drug, may kakalabit ka agad sa'yo. Dati lola lang na may tungkod, papaluin yung salamin ng sasakyan para buksan mo kagad. Ngayon po, bata. So we have to take a look at that. Baka po ang church, tulog. Sabihin mo nga sa katabi mo, pakitingnan nga kung nakapikit ako. So our business, our mission is to, read that. Can you? Sa pandemic pong ito, galingan natin. Dapat mas nag-i-spread ng kindness kesa sa virus. Amen? Ang tindi po niyan, Uy, challenge sa atin yan, Kasi po baka mamaya, pag natapos tong program na to, hindi nyo na madidinig, you stop it. I want to test if we can create our own pandemic. Napanood nyo na ba yung pelikula to? I-check nyo to, Pay it forward. Galing lang sa bata. Ang utos niya sa pagbibigyan niya ng tulong, huwag mo na akong gantihan. Tumulong ka sa ibang nangangailangan. Humanap ka. At ang ganda po ng pelikula kasi po merong reporter, hinahanap po yung dulo at siya nga yung dulo. Sinundan po nila lahat ng kwento. Galing, Pay it forward. Yung una kong kinuwento, yung McDonald's, Pay it backward naman yan. Alright? Eto na. We are all human. Ang tawag po sa atin, humankind di ba? Human kindness dapat yan. Are we really human? Let's start to prove it that we are human. Dapat sensitive tayo sa mga nangangailangan talaga. Maaring hindi ka tulad ni Tesla, hindi ka tulad ni Elon Musk na masyadong maraming pera at mamamanhid ka talaga You will just enjoy life. Pleasure is the enemy.
What's your problem? Pleasure. Too much pleasure. Let's prove it. Ha? Sabi niya, sa loob ng... Ito po si Nehemiah po siya. Leader po siya. If you read Nehemiah, sabi nila, it's a story of leadership. Ay, teka muna, hindi. It's a story of good deeds also. Leadership with good deeds. Look at his character. Ganda eh. Sabi niya, sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Huda, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkain na uukol sa gobernador. Kindness will begin with self-denial. Amen. Ha? Kaya pala, yung palang dahilan, kaya pala hindi tayo makagawa mabuti, puro sarili, ay may babayaran ako. Ay, meron akong hulugan. Ay, meron din akong problema. Self-denial will lead you towards that pandemic, the kindness pandemic. Amen? Ano yung masyadong nagpapatakbo ng buhay mo, nasa puso mo? Galing po sa Babylonia itong si Nehemiah. Sabi niya, binigyan ako ng mention ng Diyos. Kinausap niya yung mga leader doon. Yung iba nag-respond, yung iba kumontra. So nakita niya, ang hirap nitong project na to. They are in the middle of the desert and they built a wall. Kasi po pag wala pong wall, ang isang bansa noong time na yan, madali po kayong tirahin ng mga pirata. And so, yun pong urgent sa kanya. Dahil binigyan siya ng title na gobernador, sabi niya, project number 1, self-denial. Amen? Hindi ako kukuha ng para sa gobernador. Kasi po, lavish po yun. Parang kay Bolkea, pagka para sa gobernador. Yung iba, tigi-tigi isang galunggong sa gobernador, pang-sampuan po siguro yan. Saka baka malalaki. Okay? Now, medyo kakantiin ko lang ng konti ito kasi pumutok to last week sa media. Nakakatawa po ito. No? Ha? Kasi po, pangalawang beses, nag-positive na naman to. Ito po, pangalawa, mas malala po. Dati asymptomatic siya, ngayon po, nag-pneumonia na po talaga siya. Kinwestiyon ngayon ng mga pilyong media, pilyo lang po talaga, ano lang po, pinaglaruan lang po siya. Sabi niya, oy, bakit naman nagkakwarto ka sa PGH? Ang hirap nga. Yung mga kaibigan namin, pang number 99, yung iba 139 para makakuha ang kwarto, ikaw priority ka. Na-offend po siya. Ang sagot niya, I think that is an unchristian question. Yun ang sagot niya kagad. Okay ba yan? Napakadali naman sumagot po niya. Pwedeng ganito lang ang sagot niya. Sabi ng media, pwede ba sagutin mo ng ganyan? Pasensya na kayo, thank you. Executive privilege lang para makapaglingkod kami sa gusto sa bayan. Okay lang po yan, di ba? Okay? Meron po talagang ganun. Siyempre, alam mo, si Digong, priority yan para mabuhay yung presidente mo, di ba? Siya, spokes po natin yan. Okay? Tinira niya agad. Siyempre, tatanungin ng mga tao, ba't kami hindi ka makakuha ng kwarto? Ang hirap pong kumuha. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magkakasakit ngayon, walang kwarto. Wala. May pera ka, walang kwarto. Yung pong kakilala po namin sa Maynila, nasa pasilyo lang po siya ng East Avenue Medical Center. Pagkatapos po, ay naka-wheelchair lang. Wala pong higaan. Maniwala po kayo. Ang mahalaga lang doon, may doktor na iikot sa kanya sa loob ng isang araw para i-monitor siya. At pag may kailangan, may nurse. Okay ba? Tapos bawal mag-charge. Paano mag-charge? Iuwi ng asawa ko yung cellphone. Pagkatapos, charge sa bahay, bawal mag-charge. Ang tindi ng rules, ano? So, nabuhay lang po siya sa loob ng ilang araw, tawag ng asawa niya na nagpapasaya sa kanya sa mga kaibigan. Tapos yung mga chat-chat na. Nakakabuhay ho pala ang chat group pag may coronavirus. Na? Chat group as kindness. Eto na. Baka po nagkikriticize kayo kay Harry Roque. Pag sumasakay po kayo ng eroplano, sasabihin po, bago lumipad yung eroplano, sasabihin po, if there is an emergency, dahil tayo ay, anong tawag dito? Yung cabin po kasi ng eroplano, pressurized. Malalaglag po automatic yung mga oxygen. Ang instruction po ng mga stewardess, ganito, if you have a baby with you, put on the mask to you first. Oo, sabi niya, hindi pwedeng mag-collapse dyan, kawawa yung baby mo. Kailangan unahin mo yung sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, unahin mo yung sarili mo. Kaya pala, ang utos ng Bible, love your neighbor as you love yourself. Okay? Di follow?
You understand that? Hindi po pwede namang, binigay ko yung pagkain ko. Ganun. Hindi pwedeng ganun. Ha? Yung kindness po is an overflow of good deeds from yourself. Okay lang po yung si Harry Roque pala na asikasuhin niya muna yung sarili niya, magpahinga muna siya, kuha siya ng malamig na kwarto, pagkatapos noon ay makabalik siya sa tungkulin kagad. Pilyo lang po yung mga media man talaga. No? So, hindi po masamang unahin ang sarili sapagkat lalo na kung tatay ka, hindi pwedeng gutom ka lagi. At binigay ko sa mga anak ko yung pagkain. Ano po yun? Hypocrisy. There's a mistake in that. So, kailangan po pala, umaapaw lang ang kabutihan na binibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Ang masama po, hindi umaapaw, lagi na lang punong-puno yung rep mo ng mga pagkain nasisira. Bakit? Ayaw mong pamigay. Yung cabinet mo, punong-puno ng damit. Ayaw mong pamigay. Maganda yung project natin, nakadalawa na tayo minsan yung ukay-ukay. No? Dali natin yung mga damit ng eskaparate natin. Pagkatapos, bebenta po namin naman. Bebenta namin. Now, this is an unprecedented time. It's time for unprecedented kindness. Amen? Amen? You have a story. Uy, abnormal tong sitwasyon na to ha. Ngayon lang nangyari sa amin to sa panahon ko. We would have to do something positive. Do not spread bad news. Spread kindness to people. Ha? Dito, tinuloy ni Nehemiah yung kwento niya. Sabi niya, ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo. Nagdadatingan araw-araw from exile. Gayon din ang aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na mga bansa. As a governor, ang dami po niyang bisita. Sabi niya, we treat them with kindness. We feed 150 people a day. Amen? Amen? Dali pong magsawa ang Noipi. Isa po sa mga 3 beses na kita tinulungan. O 1 linggo na kayong kumakain. Huwag pong ganon. Ha? Thank God for the generosity of your life. Amen? Ha? Dapat ang kabutihan ay tuloy-tuloy. Amen? Grabe, patotoo niya ay tumigil ni Nehemiah. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng 1 toro, 6 na matatabang tupa, at KFC. Mahilig sa chicken, parang Pilipino tong si Nehemiah, ano? Hindi po binanggit yung baboy. Amen? Amen. Kasi po Hudyo po sila. Bawal po sa kanila yan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador sapagkat alam kong ang mga tao ay naghihirap. Amen? Amen? Tingnan nyo mabuti ito. Baka mamaya yung rep nyo napapanisan na kayo lagi. Take a look at those who are in need. Amen? Pero warningan ko lang po kayo, kindness is just not one act. It is a lifestyle. Amen? Galingan po natin to. Hindi po to one shot lang. It's a lifestyle. Si Mother Teresa, baka nakalimutan nyo na. Ang payo po niya, do not wait for leaders. Are you just being led? Ay, leader namin walang ginagawa. Oh, hindi. Di ikaw mag-initiate, this time you lead. Do it alone, person to person. Ang ganda po ng patotoo nito. Patay na po siya, pero naalala lagi ng mga tao yung good deeds. Noong panahon na yun. Noong panahon po ni Bill Clinton, nagpunta po siya sa Amerika. Nung ka-approve po yung batas para sa abortion, inaprubahan po ng Amerika, magpa-abort yung mga dalaginding na nabubuntis. Nagpunta po siya sa Amerika to raise funds. And Bill Clinton, when he heard that, provided a break pass in her honor. Tapos nagdatingan din po yung mga pare, yung mga pastor doon, mga ganong klase, sa White House. Ang pagkakamali po ni Bill Clinton, pinagsalita po siya. Binitawan pa niya yung mga ganitong salita, sabi niya. Do not kill your babies, America. If you don't like your babies, give them to me. Kasi po yung po ang ginagawa nila sa Calcutta, India, yung pong mga sangkatutak na bata po ron, inaruga po talaga nila. Are you with me? How do you manifest a continuing kindness to your community?
Imagine, ang tindi po ng impact. Even American, nung binanggit po niya yun, nakayuko na po si Bill Clinton. Take a look at our own lives. Ano? Yung bang buhay po ninyo, napapayuko po ba yung mga hipokrito because of what you are doing? O ikaw ang napapayuko lagi? Because kindness begins in me. Amen? No? Mag-umpisa po tayo talaga. Huwag niyo po masyadong i-delay ito. Now, 1 minute of anger weakens the immune system for 5 hours. For 4 to 5 hours. 1 minute of laughter boosts the immune system for 24 hours. Can it be that kindness is laughter and laughter can be your kindness? Punta mo lang. Nasabihan ka na ba ng ganito? Balik ka nga uli rin sa bahay namin. Tumatawa ako pag nandito ka. Ngayon lang ako sumasaya pag nandito ka. Be a friend to people. It boosts the immune system. And so the question is, when is your season of kindness? Nag-umpisa na po yung iba, baka po kayo nagpatumpik-tumpik pa. Begin now. When you're young, when you're in the mood, start somewhere, sometime. Tingnan ito, ha? Sinamantala po yung layong baby. Sabi niya, cute naman ito, pa-picture. Ngayon lang pwede yan. Mabait yan, baby pa eh. Subukan magpa-picture yan pag malaki na. That's the season of kindness. Kaya, ha? Meron mga season na ganyan, naghahanap ka ng butterfly at natutuwa ka. Ha? Hindi ka galit, hindi mainit ang ulo mo. Kailan yun? Tagalan mo naman, no? Paglaro sa mga tutubing, tutubing karayom, kausapin mo. Eto, kaya mo to? Nakita mo, nasa mood yung leon, inayusan mo pa ng buhok. When is your season? Amen? Kailan yun sa'yo? Umpisa mo na kasi dapat po pumutok po ito, maramdaman ng Talavera, ng San Jose City. Kindness is pandemic. I'd like to tell you a story. No? We have a young boy right here. Pumapalo ng drum nung araw yan dito. Member ng MCC ito. No? Pero they went to Singapore already. No? Pero he's back for a little problem. Maliit lang problema. Nasira lang yung kidney niya. When there was a time, MCC helped him raise funds. Nag-concert, tama ba, Ate Telma? Nag-concert dyan sa CLSU to raise funds para ma-operahan siya. Na-opera po siya. Okay? First transplant po niya yun. After 16 years, bumigay po. Mahirap po pala nanghiram ng kidney, pakisoli na. Noon po, mahal na po yung mga expense dyan. Si Lawrence po, ang musikero po talaga yan. Meron po siyang hanap buhay naman doon. Pero ngayon po, auwi na po siya, except for his wife. Yung asawa po niya, kailangan magpatuloy na maghanap buhay. So, ang nag-aalaga rito, mga kapatid lang ni Glopel. If you hear problems like that, you realize that you're blessed. Di ba? Ay, salamat. Wala akong sakit, wala akong problema. Then, it's time to return the favor. Thank you, Lord, I'm okay. Then perhaps I can be of help to those who are not. Amen? Pwede mo paalala niyo sa akin, Ate Ella, pwede ba tayo mamaya magpa-special offering? According to your kindness lang po. I'm not preaching like this for him. No? I just heard it na matagal na po palang inahanap ng schedule yan sa kayong kamatch na kidney. Pero kanina po, nalaman ko ay isasalang na siya. No? Sa operation. Mahirap po maganap ng ospital sa Maynila talaga. So according to your generosity, let's share something. And MCC will also share towards that direction. So umpisa na po natin. Amen? Kindness begets kindness. That's why it's a pandemic. Nakakahawa po talaga to. Dapat lang may mag-uumpisa talaga. Ngayon, may nag-uumpisa ng iba, kailan ka mag-uumpisa? Sa bahay mo, sa kapitbahayan mo. Tingnan mo ito mga youth natin. Mga ano na po yan, ha? Mga primary leaders po natin, second generation na po namin. Now they're looking for a third generation leaders and disciples. Why? Kasi po kailangan tuloy-tuloy po ang discipleship. The key, kindness to the community. Alright? Nakapangaral po ako riyan sa Rizal, din sa kanila. Bakit po? Namatay po kasi yung lola niya. Isa po sa mga ministeryo po natin, pag minamamatayan po, we proclaim the gospel there. And the people that evening is very attentive to the gospel presentation.
Amen? Ang ganda po eh. So, hindi lang po tayo nagpe-preach, we give away goods also to the people. So, instruction ko po sa lahat ng pastor, lahat po ng mga cell leader, huwag po kayong ma-offend dito, don't stay home. Why? Ang ganda po ng blessing ng Diyos sa inyo. You got to tell people how good He is. Are you with me? Biro mo, tayo na lang ang ilaw ng sanlibutan, nagtago ka pa, tinago mo pa yung ilaw, nilagay mo sa ilalim ng kama. Tayo na lang ang magbibigay ng panalangin, encouragement sa mga tao. Rally your strength, reach out, text people and say, pupunta ako dyan, pagpe-pray kita. And people, yung mga sulok-sulok po natin, ito po, abar po ito, yung mga sulok-sulok na pupuntahan po natin dahil sa mga kabataan natin who are very courageous to reach out and touch lives. Amen? Are you with me? Sa panahon pong ito, wag po kayong magtatakutan. While we are afraid, of course we are afraid. Because we could not handle the expense and we could not handle death. However, we have a mandate, with or without the pandemic, we will have to obey it. Kindness is contagious. Grabe po yung inumpisa nating simbahan dito. True, Kuya Rolly. Yung Likaong po, nag-outreach dyan. Ang lapit sa atin, Balante. Sila pa umabot. Kasi po, ang tanging lingwahe na naintindihan ng mga bingi, ng mga hindi makapagsalita, pati mga bulag ay ang kagandahang loob na galing po sa iyo. Make sure you are visible. Make sure you are felt. Make sure people are touched through your life. Because sometimes miracles are just good people with kind hearts. Tayo po tayong lahat. Hawakan natin yung puso natin. Hawakan natin yung puso natin. Usapin naman Panginoon. Panginoon, gawin mo ng hindi lang MCC, buong Muñoz, buong Nueva Ecija will be very contagious in kindness. Payamanin mo ako sa mabubuting mga gawa. Alisin mo ang isipan ko, Panginoon, sa napakaraming pangangailangan ko sapagkat your word is true that my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayon. Kung paano mo pinagpala na kami ng mga nakaraan. We have been so lavished with your love and generosity. And we pray, we too will do the same to others. In the name of Jesus, Amen. God bless you. God bless you.